Ako si Lina Reyes, isang simpleng babae na galing sa isang barangay ng Quezon. Panganay ako sa 6 na magkakapatid. Grade 5 lang ang natapos ko. Pero marunong akong maglaba, magluto, maglinis. Lahat ng gawaing bahay ay kayang-kaya ko. Ang akala ko, sapat na iyon para matawag na mabuting katulong. Pero hindi pala. Nang una ko makita ang bahay na ito, para akong nakakita ng mansyon sa pelikula. 3 palapag, puro puti ang pintura. May fountain pa sa harap, at hardin na may rosas, orchids at bonsai. Sa likod nito, may lumang bodega. Kulay itim ang pinto, parang laging basa ang paligid. Ang pamilya de la Cruz ang may-ari ng bahay. Sa kanila ako namamasukan. Binubuo sila ng matandang balo na si Doña Leticia, anak niyang si Arnold, at ang asawa nitong si Rowena. Noong una, mababait pa sila sa akin. Pinapakain ako ng masasarap. Tinuturing akong parang pamangkin. Pero, sa 3 linggo pa lang, nagsimula na silang magbago. Lagi na nila akong napapansin. Lagi nila akong napupuna. Parang laging mali yung mga ginagawa ko. Ibang-iba nung unang dating ko dito. Lina, ano ba? Inaayos mo ba ang mga ginagawa mo? Bakit may alikabok sa ilalim ng mesa? Mabaho ang mga sinampay. Paulit-ulit na lang, Lina. At bigla, sa unang pagkakataon, sinampal niya ako ni Doña Leticia. Hindi na lang sila puro salita. Dumating ang panahon na sinasaktan na nila ako. Si Sir Arnold, tuwing umiinom, hinahawakan ako sa braso. Pinipisil ng masakit. Si Doña Leticia, palaging may hawak na baston na kahoy at ginagamit niya ito sa likod ko. Si Ma'am Rowena lang ang may malasakit sa akin. Tuwing gabi, dinadalahan niya ako ng tinapay at kape habang tulog ang lahat. Palihim niya akong pinupunasan ng ointment kapag may pasa ako. Pero isang gabi, umiiyak siyang dumating sa bodega. Sabi niya, hindi na daw niya kaya ang mga ginagawa nila sa akin. Tinapat niya ako. Ang sabi niya, Lina, may tinatago sila. Kailangan mo nang umalis dito bago pa maging huli ang lahat. Ma'am, hindi pwede. Kailangan ko po itong trabaho ko. Pinag-aaral ko pa po ang mga kapatid ko. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Hindi ko rin po kayo maintindihan. Pero ang alam ko, hindi ako pwedeng umalis dahil kailangan ako ng pamilya ko. Magsasalita pa sana si Ma'am Rowena. Pero naramdaman namin ng mga kaluskos. Narinig namin na may paparating. Nakita namin si Ma'am Leticia. Kaya pagkadaan niya, mabilisang umalis na si Ma'am Rowena. Hindi na kami nakapag-usap. Yung sinasabi niya dapat, hindi niya na naituloy. Kaya nagdesisyon ako na matulog na lang. Pero buong gabi, iniisip ko yung sinabi niya. Natatakot din ako. Pero kailangan ko tong trabaho ko. Kailangan ako ng pamilya ko. Iniisip ko din naman ang sarili ko. Pero mas iniisip ko, kung mawawalan ako ng trabaho, paano na kami? Paano yung pamilya ko? Paano yung mga kapatid ko? Kahit minimum wage lang yung pinapasahod nila. Hindi ko naman may kakaila
na malaking tulong ang naibibigay nito sa amin. Kaya pinagbalang bahala ko na lang yung sinabi ni Ma'am Rowena at natulog na ako. Kinabukasan, habang naglilinis ako, aksidenteng bumukas ang pinto sa ikatlong palapag. Yun ang silid na laging nakalak. Doon ko nakita ang altar na may mga itim na kandila, lumang manika, at mga litrato ng dating katulong. Lahat sila may pulang X sa muka. Natakot ako sa nakita ko. Naisip ko, bakit ganito tong mga to? Ito kaya yung sinasabi ni Ma'am Rowena? Hahakbang pa lang sana ako paalis sa lugar na yon, nang biglang may isang litratong nahulog. Nakita ko, larawan ko. Naisip ko na baka isa na ako sa mga susunod. Kaya siguro walang nagtatagal ng mga alipin dito, dahil lahat sila nawawala. May kinalaman ng mga amo ko. Sa araw, sila ay mga alipin. Pero sa gabi, nagiging alay. Dali-dali na akong umalis doon. Naalala ko si Aling Mercy, ang hardinera. Bigla na lang siyang nawala. Isang umaga, nakita siyang nakasabit sa puno ng balete sa likod ng bahay. May itim na panyo sa leeg at may sulat sa dibdib. Yung nakasulat, hindi siya dapat tumanggi. Nang sumunod na gabi, ginising ako ng isang malakas na kalabog mula sa kisame. Sumilip ako. Natakot ako. Kasi yung nakita ko, aninong gumagapang sa kisame. Walang muka, puro buhok. Humahagik-gik, tumatawa. Kinabukasan, wala na ang anino. Pero sa ilalim ng kama ko, may bahid ng dugo. Dito nagsimulang mabulok ang loob ko. Hindi ako makatulog. May naririnig akong boses sa ilalim ng bodega. Humihingi ng tulong. Umiiyak. Minsan, kumakanta ng sitsirit-sit. Nagkaubo na ako nang hindi gumagaling. Yung dila ko, nangingitim na rin. Sa bawat gabi, para akong hinihigop ng dilim. Nakatulog ako dahil nanghihina ako. Sa panaginip ko, may isang babaeng nagpakita sa akin. Puting-puti siya, pero ang mukha niya walang mata. Sabi niya, ang dugo mo ay ginuguhitan ng kasunduan. Umalis ka kung ayaw mo maging tulad nila. Pero paano? Hindi ako makaalis. Sa tuwing sinusubukan ko, nahihimatay ako. Lagi ako nagigising sa bodega, pawisan, at may bagong hiwa sa braso. Dito ko na nalaman ang lihim ng pamilya de la Cruz. Matagal na may kasunduan si Doña Leticia sa isang demonyo. Kapalit ng kagandahan, yaman, at kapangyarihan. Ngunit ang kabayaran, dugo ng mga inosente, lalo na ng mga mahihina, masunurin, at walang kamalay-malay, mga katulong. Si Ma'am Rowena, hindi siya tunay na sang-ayon. Tutol siya sa mga ginagawa nila. Pero wala naman siyang magawa. Kaya't palihim na lang siyang bumabaling sa albularyo upang sugpuin ang kasamaan nila. Pero huli na siya. Gabi ng Hunyo 30,
Umuulan at malakas ang hangin. Mula sa ikatlong palapag, narinig ko ang sigawan ni Ma'am Rowena at Doña Leticia. Sinundan ko ang boses. Nakita ko si Ma'am Rowena. Hawak ang itim na manika. Sinasaksak ito ng karayom habang may sinisigaw na orasyon. Sumabog ang ilaw. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na laman. Sumigaw si Doña Leticia. Lumabas ang apoy sa altar. At sinimulan ng apoy ang paglunok sa buong bahay. Bago ako mawalan ng malay, nakita ko si Ma'am Rowena. Sunog ang buong katawan. Pero nakangiti. Sambit niya, "Lina, ligtas ka na." Ako na ang magpaparusa sa kanila. Natagpuan ako ng mga bumbero sa likod bahay. Hubad, sugatan, pero buhay. Walang naisalba sa bahay, kundi ang isang lumang kahon. Nandun ang mga larawan ng katulong. Pati na ang akin. Pinalayas na ako ng mga kamag-anak nila. Tinakot, binantaan, binigyan ng pera para manahimik. Pero hindi ako tumanggap. Umalis na lang ako basta. Wala silang narinig. Wala akong pinagsabihan. Ngayon, nakatira ako sa maliit na barong-barong malapit sa ilog. Pero gabi-gabi, may dumadalaw pa rin. Si Ma'am Rowena. Minsan, nakatayo sa pintuan. Minsan, naririnig ko siyang kumakanta ng lullaby. At minsan, bigla na lang bumubukas ang pinto kahit walang hangin. Hindi ko alam kung kailan matatapos ito. Pero kung pinakikinggan mo ito ngayon, baka isa ka na rin sa amin. Bumalik ako sa San Felipe, ang baryong pinalakhan ko. Matapos ang mahigit 15 taon sa Maynila. Hindi ko naman talaga balak bumalik. Pero wala na akong choice. Natanggal ako sa trabaho. Nawalan ng tirahan. At ang tanging oportunidad na naiwan sa akin ay ang lumang bahay ni Lola Feli na iniwan sa akin nang siya'y bawian ng buhay. 2 buwan na ang nakalipas. Pagdating ko sa lumang bahay, sinalubong agad ako ng lamig ng hangin na parang yumakap sa akin nang may tanong, "Bakit ngayon ka lang bumalik?" Lumang-luma na ang bahay. Mga putol na alambre ng kalambo ang nakabitin sa bintana. Alikabok sa bawat sulok. At sa gitna ng sala, nakatayo pa rin ang tumba-tumba ni Lola. Matibay, gawa sa nara. May ukit ng mga rosas sa sandalan. Noon pa man, hindi ko na talaga gusto ang tumba-tumbang yun. Parang laging may nakaupo kahit wala. Bukas, sisimulan kong linisan to. Bulong ko sa sarili. Pero sa gabi ring iyon, nagsimula na ang mga hindi maipaliwanag. 12:00 ng gabi nang bigla akong magising. Tahimik ang paligid. Pero ramdam kong may kakaiba. Bumangon ako para uminom ng tubig. At sa pagdaan ko sa sala, kumakalog ang tumba-tumba. Walang tao. Siguro hangin lang, sabi ko. Pero walang bukas na bintana. Hindi ko na pinansin. Bumalik na ako sa kama. Pero hindi na ako agad nakatulog. Parang may malamig na mata na nakatingin mula sa dilim. Kinabukasan, kinausap ko ang kapitbahay namin si Aling Meding, isang matandang babae na matagal nang nakatira sa tapat namin. Ay naku iho, alam mo ba, bago pa man mamatay si Feli,
Araw-araw niyang kinakausap ang tumba-tumbang yan. Tila ba may kausap siya, siya lang mag-isa. Nabalo na siguro si Lola. Sabi ko, sabay tawa. Pero hindi tumawa si Aling Miding. Tiningnan lang niya ako ng diretso. Tapos bulong niya, hindi siya nabaliw. Kinagabihan, binuksan ko ang baul ni Lola sa lumang kwarto niya. Nandoon ang mga sulat, lumang litrato, at isang maliit na kwaderno na puno ng sulat kamay. Parang diary. Sa loob nito, isinalaysay niya ang isang kwento. Noong 1947, sa kasagsagan ng kaguluhan pagkatapos ng digmaan, may isang lalaking pumasok sa bahay namin para magnakaw. Nahuli siya ng aking ama at pinalayas. Pero bago siya umalis, sinabi niyang magbabalik siya at isusumpa ang aming angkan. Isang buwan matapos yon, nagsimulang magkasakit ang aking kapatid. Hindi makatulog, palaging may naririnig. Hanggang sa isang gabi, nakita siyang nakaupo sa tumba-tumba, hindi kumikibo at patay na pala. Mula noon, hindi na tumigil ang tumba-tumba sa paggalaw tuwing hating gabi. Isa-isa kaming binibisita. Si nanay, si tatay, at ngayon ako. Ako na lang ang natira. At alam kong hindi ako makakaalis hanggat hindi natatapos ang sumpa. Nang matapos ko ang pagbabasa, kumalabog ang pinto sa sala. Tumayo ako, bumaba, at tulad ng inaasahan ko, gumagalaw ang tumba-tumba. Pero may nakaupo na ngayon. Isang matandang babae, walang muka, tila anino. Pero alam kong si Lola yun, at tinuro niya ako. Hindi ako makakilos. Nakaturo siya sa akin habang dahan-dahang umaalog ang tumba-tumba. Ang tunog ng kahoy na sumasayad sa sahig ay parang tibok ng puso kong nagwawala sa kaba. Hindi ko makita ang kanyang muka, pero sigurado akong si Lola Feli yun, o kung ano man ang nananatili sa anyo niya. Biglang huminto ang tumba-tumba, at tulad ng isang pelikula na pinatay ang ilaw, namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Naiwan ako nakatayo sa dilim, umaasa na maririnig ko lang ang kuliglig uhuni ng uwak sa labas. Pero ang narinig ko ay, "Huwag mo akong iiwan, gaya ng ginawa mo noon." Nanigas ako. Ang boses ay galing mismo sa harapan ko. Walang katao-tao. Pero nararamdaman ko ang hininga sa leeg ko. Napaatras ako. Napasigaw. Sa gitna ng dilim, takbo ako palabas ng bahay. Sa loob ng 40 taon ng buhay ko, ngayon lang ako nabulabog ng ganito. Kinabukasan, sugat-sugat at pawisan na akong kumatok sa bahay ni Aling Miding. Pinagbuksan niya ako. Ang sabi ko, alam ko na ang lahat. May multo sa bahay, sa tumba-tumba. Tahimik siyang nakatingin sa akin bago siya nagsalita. Hindi multo ang binabantayan ng tumba-tumba, iho. Di mo ba nabasa ng buo ang diary? Ang tumba-tumba ay kulungan. Kulungan? Oo, kulungan ng isang mas matandang kasamaan. Hindi si Lola mo ang tinatrap sa tumba-tumba, kundi isang nilalang na pinakawalan ng magnanakaw noon. Isang duwending itim na pinanggalingan ng lahat ng kasawian ng pamilya nyo. Nanginig ang batok ko. Nakulong siya sa tumba-tumba. Pero ngayong si Lola mo'y patay na at ikaw na ang may-ari ng bahay. Ikaw na ang bagong tagabantay.
Kung hindi mo ipagpapatuloy ang pagpabantay, makakalaya siya. Ayon kay Aling Meding, ang nilalang ay tinatawag ng unggo ng talahib, isang masamang espiritu na isinumpa ng mga babaylan noong unang panahon. Ginagawa niyang alipin ang sino mang makakakita sa kanya at unti-unti niyang sinisira ang buhay ng taong iyon, pati ng pamilya nito. Ang tanging paraan para mapigilan siyang makawala ay sa pamamagitan ng isang tumba-tumba na ginawang anting-anting. Kailangan laging may nagbabantay. Kailangan hindi siya makaiwan ng bakas. Kaya pala, habang buhay si Lola, hindi siya umaalis ng bahay. Lagi siyang nakaupo sa sala. Palaging may kandila, may orasyon, may dasal. Iniisip naming lahat na nababaliw na siya. Yun pala, binabantayan niya tayong lahat. Sa gabing iyon, bumalik ako sa bahay. Nagdala ako ng mga kandila, asin, at mga dasal mula sa simbahan. Umupo ako sa sala, kaharap ang tumba-tumba. Tahimik ito, di gumagalaw. Hanggang alas 11, bigla itong umalog ng marahan. 1, 2, 3. Sabay may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Bakit ka bumalik? Lumabas mula sa dilim ang isang figura. Maliit, itim, at may mapupulang mata. Hindi si Lola. Ito na ang tinatawag nilang unggo. Hindi ka na makakawala ngayon, sagot ko habang hawak ko ang krus. Ngunit ngumiti ito. Hindi mo naiintindihan. Ako ang nagpapausad sa'yo. Matagal ka nang may utang sa akin. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan ng bahay. Isang matandang lalaki, nakaputi, ang pumasok. Hindi ko siya kilala. Lumapit siya sa akin at tumingin. Hindi lahat ng kulungan ay para sa halimaw. Minsan, ang kulungan ay para sa tagabantay. Kung ayaw mo ikaw ang susunod, kailangan mo ng kapalit. Napaisip ako. Kapalit? Tumango ang matanda. Isang kaluluwa, isang handog. Nagpa siya akong tawagin si Kuya Ramil. Isa kong pinsan na noon pa'y iniwan na rin ang baryo. Matagal ko nang alam na siya ang sanhi ng pagkasira ng pamilya namin. Nagnakaw siya ng mana. Sinaktan si Lola. Siya ang dahilan kung bakit lumayas ako noon. Isang linggo, matapos siyang dumating, nagsimulang bumalik ang galaw sa tumba-tumba. Alas 12 ng gabi, habang ako'y nakamasid sa dilim, bigla itong gumalaw ng marahas. Bumukas ang pintuan at doon nakita namin si Kuya Ramil, nakatayo, nanginginig. May mga itim na kamay na bumabalot sa katawan niya. Hinila siya papunta sa upuan at sa harap ng mga mata ko, naupo siya sa tumba-tumba. Tumigil ang pag-ugoy. Ngayon, ako na lang ang nakatira sa bahay. Tahimik ang paligid. Wala nang gumagalaw sa dilim. Pero sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Sa tuwing alas 12 ng gabi, naupo ako sa tapat ng tumba-tumba. Hawak ang krus, kandila, asin, at dasal. At sa bawat gabi, dinidinig ko ang mahihinang ungol ni Kuya Ramil. Habang paulit-ulit siyang iniuugoy ng isang bagay na hindi ko nakikita. Hanggang kailan ko ito mababantayan?
Hindi ko alam. Pero isang gabi, habang ako'y nakapikit at nagdadasal, narinig ko ulit ang tinig ni Lola. Hindi lahat ng sumpa ay parusa. Minsan, ito'y proteksyon. At nang imulat ko ang mata ko, ang tumba-tumba ay gumagalaw muli ng mag-isa. Nagustuhan mo ba ang kwento? Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa channel na ito. At para rin, updated ka sa mga susunod ko pang kwento. Maraming salamat.